Sa loob ng silid, nakasubsob si Maria Clara at umiiyak. Inaalo naman siya ni Tia Isabel. Maria Clara, bakit ka umiiyak? Minahon ka muna. Tia, baka pinayagan ng aking ama na makipag-usap kay Crisostomo kahit makipagkita man lang. Pagkat tinatanggal ng Friday ang ekskomunikadong pinatong sa aking kasintahan. Ipinatawag si Kapitan Tiago sa kumbento. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang bahay para sa darating na bisitang general. Saglit na umalis si Kapitan Tiago dahil pinapunta ito sa kumbento. Patuloy namang inaalon ni Tia Isabel si Maria Clara. Huwag kang mag-alala. Susulat tayo sa Arsobispo. Magbibigay tayo ng malaking limos. Sa ganung paraan, madaling mapapatawad si Crisostomo Ibarra. Sapagkat hindi naman niya napatay si Padre Damaso. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makapag-usap kayo ni Crisostomo. Agad din umuwi ng bahay si Kapitan Tiago at kinausap ito ni Tia Isabel. Bakit tila malungkot ka? Ano ang nangyari? Pinagputo sa akin ni Padre Damaso na sirain ang kasunduang pag-iisang dibdib ng aking anak at ni Crisostomo. Kung hindi raw ako susunod, mapaparusahan ako, hindi lang dito, sa lupa at maging sa kabilang lupa. Pinili nila ako ang 50,000 piso o aking kaluluwa. Ngunit bakit? Bakit yung ginagawa sa akin ng ganito? Huwag kang umiyak. Anak, nakita ko ang umiyak ang iyong ina noong siya'y naglilihi sa'yo. At isa pa, may darating na kamag-anak si Padre Damaso na galing sa Europa. At iyon raw ang karapat-dapat na maging katipan ko. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Santiago? Naluloko ka na ba? Ano ba ang tingin mo sa iyong anak? Ganun lang ba kadali ang pagpapalit ng nobyo? Iyan din ang nasa isip ko. Si Crisostomo ay mayaman, samantalang ang mga Kastilang nagpapakasal ay para lamang sa salapi. Ngunit anong magagawa ko? Ako'y binalaan ng magiging ekskomunikado na sinunog na ang kaluluwa dito pa lamang sa lupa. Huwag mo na pahirapan ng kalooban pa ng iyong anak. Sumulat ka sa Arsobispo. Ang Arsobispo ay praile din na walang pinapakinggan, kundi ang kapwa praile. Kaya anak, tigilan mo na ang pagluha. Darating ang Kapitan General at kailangan mo siya. Dumating na ang Kapitan General sapagkat nagsimula na ang tugtog ng marcha Rin Española bilang hudyat. Si Maria Clara ay tumakbo sa silid at nanalangin. Hindi niya makuhang manalangin ng mataimtim at sa halip ay nanangis. Go. Takbo. Aray sa tago. Maria Clara, nais ka nang makausap ng Kapitan General. Ang sakit ang aking ulo, Tia. Gusto mo bang mapahiya ang iyong ama? Tumayo si Maria Clara at tinignan ang tiyahin. Kung mayroon lamang akong Nag-ayos siya ng sarili.